10 lesson na dapat wag mong gawin sa pera mo. Imagine, may pera ka ngayon, pero pagkatapos ng ilang taon, wala kang ipon, puno ng utang at stress na stress sa pera. Maraming Pilipino ang ganito, hindi dahil wala silang kita, kundi dahil sa mga mali na paulit-ulit nilang ginagawa sa kanilang pera. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 lesson na dapat huwag mong gawin sa pera mo. Kung iiwasan mo to, malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng buhay mo financially. Huwag kalimutang i-like at subscribe para sa marami pang financial tips. Tara na! Lesson number 1. Huwag mong gastusin ang pera mo bago pa ito dumating. Yung sweldo pa lang, ubos na mentality, malaking pagkakamali yan. Marami ang gumagastos na parang may pera na sila kahit wala pa. Resulta, laging kapos at walang ipon. Gawin mo instead, hintayin mo nang pumasok ang pera. Bayaran muna ang necessities, tapos magtabi para sa savings at investments. Lesson number 2. Huwag mong gamitin ang credit card na parang libre o dagdag na sahod. Madaling mag-swipe, pero ang interest pwedeng 3% hanggang 5% kada buwan. Isang maliit na balance lang, pwede nang lumaki ng sobra. Iwasan, gamitin lang ang credit card kung kaya mong bayaran in full every month. Kung hindi, mas mabuti pang iwasan muna. Lesson number 3. Huwag kang mabuhay ng lampas sa kaya mo. Living beyond your means. Kahit tumaas ang sweldo mo, huwag agad tataas ang lifestyle mo. Mas malaking bahay, bagong phone, madalas kumain sa labas, ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Dahil kung bakit marami pa rin ang broke kahit mataas na ang kita. Lesson number 4. Huwag mong kalimutang magtabi ng emergency fund. Walang emergency fund, isang sakit, isang repair sa bahay, o mawalan ng trabaho, diretso utang agad. Rule of thumb. Magtabi ng 3 hanggang 6 na buwan na gastusin. Simulan sa maliit, 500 pesos o 1,000 pesos kada sweldo. Lesson number 5. Huwag mong ipaubaya sa iba ang desisyon sa pera mo. Kasi sabi ni ganito o kasi utang na loob. Maraming nawawalan ng pera dahil sa family pressure, pakikisama, o pagpapautang ng walang papeles. Tandaan, ikaw ang may-ari ng pera mo. Matutong magsabi ng hindi, ng mahinahon, pero matatag. Lesson number 6. Huwag kang maniwala sa get rich quick schemes. Online lending na sobrang taas ng kita, crypto na sure win, networking na magiging milyonaryo ka sa 6 months, kadalasan ikaw ang mawawalan. Tamang gawin, mag-aral muna. Mag-invest sa mga proven at regulated investments tulad ng Pag-ibig MP2, mutual funds o stocks sa PSE. Lesson number 7. Huwag mong i-invest ang pera sa bagay na hindi mo naiintindihan. Kasi trending o kasi sabi ng kaibigan. Delikado yan. Bago mo ilagay ang pera mo kung saan, intindihin muna ang mechanics, risk, at paano ito kikita o mawawala. Lesson number 8.
Huwag mong hayaang isa lang ang source of income mo. Kung isa lang ang trabaho o negosyo mo, kapag nawala yon, wala kang pera. Simulan ngayon, magkaroon ng side hustle, passive income o ibang skills na pwede mong i-monetize. Lesson number 9. Huwag mong ipagpaliban ang pag-iipon para sa retirement. Bata pa naman ako, yan ang sabi ng marami. Pagdating ng 50 o 60 taong gulang, sa kanila naiisip. Power of compounding. Kung magsisimula ka ng 25 years old na may 2,000 pesos kada buwan sa 8% return, malaki na ang magiging pera mo sa 60 anyos. Huwag sayangin ang oras. Lesson number 10. Huwag mong gamitin ang pera para ipakita sa iba na successful ka. Mga branded na gamit, mamahaling kotse na installment, o vacation na loan pa. Lahat yan para sa likes at papuri. Totoong yaman, kapag may peace of mind ka, may ipon, at hindi stressed sa pera. Hindi yung mukhang mayaman pero broke pala. Yan ang 10 lesson na dapat mong gawin para sa pera mo. Kung iiwasan mo ang mga ito, hindi mo lang mapoprotektahan ang pera mo. Magiging mas malaya at mas masaya ka pa sa buhay. Alin sa 10 to ang pinaka-relate ka ngayon? Comment below at sabihin mo sa akin. Kung nagustuhan mo tong video, i-like mo at i-share sa mga kaibigan o pamilya mo na kailangan din nito. Mag-subscribe at i-bell ang notification para hindi ka makakaligta sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Ingat sa pera mo at God bless!